Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Not allow this drop of blood to be shed. If we can solve this problem peacefully, that would be the best. Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign of world today will come to believe is the love we have for
maghari at pagkakaisa nawang siyang sanhi ng bagong buhay na tila ay isang awit ng mutya sa Diyos nagbibigay papuri. Sambayanan ng Pasig, magpugay magbunyi sa paglalakbay ng Diyos sa piling natin. May hihigit pa kaya sa ganitong pag-ibig. Ang iyalay ang buhay sa bawat kapatid. Mayroon tayong kapiling, Birheng Maria, inang sa dalili. Ituro mo maglingkod na walang mani, at luha ng bayay makakawin. Itim ng dukha't maliit, maririnig ang tutugong madali, at ang mukha ng po'y mamamalas makakatid ng yamang ating tinatangin. Sambayanan ng Pasig, magpugay magbunyi sa paglalakbay ng Diyos sa piling natin. May hihigit pa kaya sa ganitong pag-ibig. Ang ialay ang buhay sa bawat kapatid. Sambayanan ng Pasig, magpugay magbunyi sa paglalakbay ng Diyos sa piling natin. May hihigit pa kaya sa ganitong pag-ibig. Ang ialay ang buhay, ang ialay ang buhay sa bawat kapatid, sa bawat kapatid. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Sampung gabay para sa ligtas at maayos na pagdiriwang ng misa. Dalhin lagi ang QR code.
Maaari itong makuha sa pag-fill out ng registration form online, magtungo lamang sa website ng Pasig City para sa inyong Pasig Pass. Sa pagpasok din ay iscan ang iyong body temperature. Ang may mga normal temperature na 36.5 to 37.5 lamang ang makapapasok sa loob. Pagsusuot ng face mask. Panatilihin ang pagsusuot ng face mask. Laging tandaan ang tamang pagsusuot nito na sakop ang ilong at bibig. Ang pagpasok at paglabas sa simbahan. Isa lamang ang magiging daan papasok sa pintuan ng simbahan at sa paglabas naman, maaaring gamitin ang magkabilang pintuan. Iwasan ang pagkakasabay-sabay sa paglabas, tandaan, panatilihin ang physical distancing. Disiplina at pasensya. Napakahalaga na magkaroon ng disiplina sa pagpapanatili ng distansya sa pagpila at pasensya sa paghihintay. Tulad ng mga sumusunod na hakbang. Una, pag-check ng temperatura. Ikalawa, pag-disinfect ng mga footwears. Pangatlo, pag-sanitize ng ating mga kamay. Itinalagang mga upuan. Makikita sa loob ng simbahan ang mga upuan na may itinalagang mga bilang kung saan lamang maaaring maupo. Sa pamamagitan nito, mapananatili ang iyong distansya sa iba pang mga nagsisimba. Pagtanggap ng komunyon. Sa pagtanggap ng pakikinabang, mahalagang ihanda ang ating mga sarili. Iwasan ang pagsasabay-sabay sa pagpila. Mauuna ang mga nasa harapang bahagi ng upuan. Hintayin ang hudyat na mga itinalaga para sa inyong pagtayo at maayos na pagpila. Gawing gabay ang mga marka na makikita sa sahig upang mapanatili ang distansya sa iba pang tatanggap sa katawan ni Kristo. Bumalik sa inyong upuan nang hindi sinasalubong ang susunod na tatanggap nito. Pag-sanitize ng mga kamay. Sa pagdiriwang ng misa, iniiwasan muna ang paghahawak ng mga kamay, mag-shake hands, at iba pa. Siguraduhin may dalang alcohol o sanitizer. Ugaliing mag-sanitize ng mga kamay sa lahat ng oras. Pagbibigay galang sa mga poon. Hindi pinahihintulutan ng paghawak, paghalik at pagpuna sa mga santo at santa at mga imahe na makikita sa loob ng simbahan. Taimtim na pananalangin. Inaasahan na tayo'y buong pusong makikilahok sa pagdiriwang ng banal na misa. Makiisa sa pagtugon, pag-awit at pagdarasal. Panatilihin ang distansya sa iba. Pinaalalahanan ng lahat na laging isaisip ang pagsunod sa itinakdang layo sa isa't isa para sa kaligtasan ng lahat. Sa paglabas pa lamang, iwasan na makisabay sa karamihan. Imparata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami
at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakulang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluluhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagbagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Marta, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isama po natin sa misang ito ang misa pasasalamat ni Elvira Alonso and family. Special intention, Sir John. Pasasalamat sa anibersaryo ng kasal nina Crescencio and Mariel Legara. Pasasalamat sa karawan nina John Stewart Pabo, Risa May Sarbano. Para sa mabilis na paggaling at kalakasan nina Tess Moleno and Janet Tolentino. Para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Danilo and Rene Alonso, Edgardo Ison, Lydia De Jesus, Rodora Erguisa, Juan and Marcela de la Cruz, Bernardino Asuncion, Leobilda Hunsay, Romeo Hunsay Sr., Remigio Macapugas, Alex Santos, Elizabeth Acobe, Berhilio Basamot, Abilino Tolentino, Jr. Para sa mga namatay sa COVID-19 at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim na dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay.
Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at sa iyong dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, unang linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverend Father Melvin Ordanes. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, patugtugin ang gitara, parang kaaya-ayang lirang, tipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga pagkukulang at kahinaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming maapangyarihan, ang iyong kaganda, dumadalanging sambayanan, ay matapat mo nawang ligapit subaybayan, upang makita namin ang dapat gampanan, at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang simula ng unang aklat ni Samuel. Sa Ramataim, Sopem, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Eleo na anak ni Toho at apo ni Suf na Eprateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penena. May mga anak si Penena, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba sa Panginoon, sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli, na sina Ofni at Penes, bilang mga saserdote.
Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuyan ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon, tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, ano pat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain. Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin? Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos takpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Samantala naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad. At sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila ang bangka, ang kanilang ama, kasama ang mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagkatapos ng tinatawag nating kapiyastahan ng pagbibinyag ng ating Panginoon kahapon, ay tinapos na natin yung tinatawag nating Christmas season.
At ngayon tayo ay pumapasok na sa pangkaraniwang panahon. Kung mapapansin natin mga kapatid, unti-unti na naman tayong nagiging konti. Ramdam na natin ang epekto ng tinatawag nating pagdami ng mga infected na COVID-19. Pero it's still a grace, it is still a blessing na tayo ngayon ay magkakasama pa rin sa banal na misa. Maybe God wants us to realize that all of us are called by God to pray for those people who are infected. Ibig sabihin, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon upang magkaroon ng tinatawag nating misyon at gawain sa mga panahong ito. Ipanalangin at the same time, tayo ay maging mabuting halimbawa sa ating kapwa-tao. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi yan sapagkat kung titignan natin sa ating mabuting balita, immediately right after Christ's baptism ay nag-umpisa siya ng tinatawag nating public ministry. Ano ang ginawa ni Kristo? Ipinangaral niya ang tinatawag nating mabuting balita at hinikayat niya ang mga tao para magbagong buhay at magbalik loob sa ating Panginoon. And not only that, mga kapatid, ipinapakita rin sa ating mabuting balita na si Kristo ay nagtawag ng kanyang mga kasama. Kaya nga sa mabuting balita ngayon na ating binasa, binanggit yung 4 na pangalan na tinawag ng ating Panginoon. Kung mapapansin natin, there's nothing special. All of them are ordinary. Pero pag ang Diyos ay tumawag, sa kabila ng tinatawag nating pagiging ordinaryo ng bawat isa sa atin, God can make us special. Maybe sasabihin natin, napakasimple lang ng ating ginagawa araw-araw, magsimba at magsimba. Ngunit para sa paningin ng ating Panginoon, napakahalaga nito, especially during this time of pandemic. Napakaganda ring tignan mga kapatid sapagkat kung mapapansin natin, ang Diyos ay tumawag ng tinatawag nating mga alagad. Sa katotoo lang, in just one click, kaya naman ng Diyos na baguhin ang lahat-lahat at tanggalin kung ano yung bagay na hindi maganda. Pero bakit ang Diyos ay tumawag ng tinatawag nating mga alagad? Dahil nais ng Diyos na tayo ay maging kabahagi sa tinatawag nating pagmimisyon ng ating Panginoon. Hindi ba pag ikaw ay kabahagi, alam mo kung paano mo pangalagaan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo? Pag ikaw ay kabahagi, alam mo kung paano mo mahalin kung ano ang ibinigay sa iyo. At ito yung nais ng Diyos na ipahiwatig sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay tinatawag ng ating Panginoon upang maging kabahagi ng misyon na kung saan ito'y pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga natin sa ating kapwa-tao. Mga batid sa pananampalataya, God has given us a responsibility. At ang responsibilidad na ito ay maging mabuting halimbawa tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. I know it is not easy, katulad din ng mga alagad, pero kung uunawain natin ito, sumunod sila sa ating Panginoon na hindi man lang nagtatanong. Nung iba, may ginagawa sa kanilang mga bangka, nung iba naman ay iniwan din ang kanilang mga magulang at mga kasamahan. Bakit? Dahil natagpuan nila na ang Diyos mismo ang pinakamahalaga sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. At ito rin ang nais kong ipaunawa sa bawat isa sa atin, na kung tayo ay tinatawag ng ating Panginoon, God wants us to be detached and to be attached with Him. Detached sa mga material na bagay and attached walang iba kundi sa ating Panginoon. Kung tayo ay mananatiling tapat sa ating pananampalataya at sumusunod sa Kanya, naroroon ang pangako ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa pagpatuloy ng ating banal na pagdiriwang, hilingin natin na sana sa pagtanggap natin ng katawan at tugon ni Kristo, ito nawa ang magbigay sa atin ng lakas upang tayo ay patuloy na maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa-tao sa pamagitan ng panalangin at paghahatid ng mabuting balita sa bawat isa sa kanila. Magsilayo po tayo para sa panalangin ng bayan. Bilang bayang hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos
upang mamalakaya ng mga tao naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag, at yaong mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Panginoong Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na isakatuparan ang alinmang gawaing nais mong gawin namin. Sa pamamagitan ng lakas ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos sa amang maapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming maapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong sambayanan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang maasabit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa namang hera nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ni Jesucristo naming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya.
Pinaghati-hati na iyon at inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin na kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pusasin mo kami ng pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Mayle Hubert na obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagilapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, na ang mga apostol at lahat na mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang maapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, mong pag-ibig natin ipayag. Kamanangin sumasalangit ang sumahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang balikan mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kapan sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintul sa tukso at idiyak mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa asalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa piging na kordero. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Komunyong Espiritual. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pagsasalong walang hanggan, marapatin sa kapwa'y maging tinapay, kagalakan sa lalong lumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw
pagsasalong walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami iyong pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamuhay namin sa paraang iyong kinalulukdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa mga nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, BEC Our Lady of Peace and Good Voyage, Mother Butler's Guild, Nabsala Salinas Community, Lectors and Commentators Ministry. Maraming salamat din po sa mga nakiisa sa kanilang mga tahanan via Facebook Live. Naway ingatan tayong lahat ng poong may kapal. At sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng maapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag ng pagkalingagaban sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ngayon at ipahayag ng pagkalingagaban sa buhay, pag-ibig at katarungan. Limang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Limang taong biyaya. Salamat, Panginoon. Limang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami,